kayong lahat. Una po sa lahat, gusto kong simulan ang araw na to ng isang magandang pagbati. Kung halimbawa po ay napanood nyo itong aking vlog ng tanghali o gabi, kung anong oras po ngayon sa mga pagkakataong ito, ay bumabati po ako ng isang magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi. Ngayon po, gusto ko pong ipakilala mo ng aking sarili. Isa po akong nurse by profession, and at the same time, pinapractice ko rin naman po ito. Ngayon, may matinding pagnanais ang aking puso na ibahagi sa inyo kung sa tingin ko ito makakatulong sa lahat, ang pagbabahagi ng ating kaalaman, kung ano man ang ating mga knowledge na natututunan sa ating profesyon para po ito makatulong sa ilan sa atin. Lalo na may mga pagkakataon po na mga nag-aaray sa iba't ibang klase ng sakit ngayon. At least ang ating mamamayan, aware tayo kung anong klaseng sakit ito, malalaman natin kung paano ito malulunasan, may iwasan, at the same time, paano natin mapangalagaan natin sarili sa mga nararamdaman natin related dun sa sakit na ating i-discuss sa mga pagkakataong ito. Itong vlog na ginagawa natin ngayon ay more on related sa health. So, dito nyo po matutuklasan ang mga bagay na maaaring makatulong sa inyo, maaaring nyo ma-apply sa inyo pong buhay. So, huwag na po tayo magpatumpik-tumpik. Ang topic po na ating mai-share sa inyo ay may kinalaman sa sakit na nag-a-arise ngayon, which is ang Mpox. Ano nga po ba ang Mpox? Simulan natin ang pagbabahagi ng ating kaalaman mula sa matunog na sakit ngayon na may kinalaman sa Mpox o tinatawag na Monkeypox. Ano nga ba ito? Para sa inyong kaalaman, ito ay nakakahawang sakit na sanhi ng bulutong smallpox na nakukuha sa mga hayop tulad ng unggoy, daga o mga infected na aso. O kaya'y karaniwang nakukuha mula sa taong infected at ipinapasa ito sa ibang tao. Pag-usapan natin kung paano nga ba ito nagsimula. Anong naging cause? Ang monkeypox ay mula sa hayop ng mga unggoy na naipasa nila sa mga daga na kasalukuyang kilala na nagdadala ng mga sakit. At ito ay naitala noon sa Prevan von Magnus mula sa Copenhagen, Denmark noong taong 1958 ng crab-eating macaw monkey Macaca vascularis. Yun yung cause ng pag-arise ng sakit ng monkeypox na isa rin sa naitala sa history sa bansang Denmark. So, ang pagkalat ng monkeypox noon sa Estados Unidos ay isa rin sa nag-outbreak na naitala sa buong mundo. So, ano nga ba yung mga sintomas nito? So, dyan papasok yung pagkakaroon ng lagnat, sakit ng ulo, pananakit ng katawan, pamamagaan ng mga lymph nodes, at feeling mo parang buong hapon kang pagod. Ang ilan pa sa mga sakit, yung pagkakaroon ng mga rashes o pamamantal sa mga balat na kadalasan nag-lead into blisters at ito'y tumatagal sa loob ng 10 araw. So, itong klaseng sakit ng monkeypox ay nakakahawang sakit. Na kadalasan, umaabot pa ng 5 hanggang 21 days post-exposure. So, ibig sabihin, ang mode of transmission nito ay skin-to-skin contact. Okay? So, gaya ng nabanggit ko, tumatagal ito ng mula 2 hanggang 4 na linggo. Kung susamahin mo, almost 1 month yon. So, yun nga, ang nagiging sanhi ay yung monkeypox virus. So, sa unang pagsusuri, ang ginagamit na testing ay for viral DNA. Para matrace na yung sakit nga na tumama sa isang tao ay confirmed na isang monkeypox. Okay, isang madibdibang pagsusuri yan. Okay, so ang ginagamit nila dyan para matrace yung nga ang viral DNA. So kadalasan, di ba, kapag ito yung nagsisimula pa lang na pagkakamalan natin ito ng chickenpox or smallpox. So makukonfirm na lang natin, dadaan pa to sa iba't ibang mga pagsusuri. At lalabas pa ang ilan sa mga simptomas nito na nag-line up sa isang taong confirm na may infected na sakit ng monkeypox. I-emphasize ko rin pala, sa paglabas ng mga blisters,
Ito ay maaaring mag-aray sa muka, paa, katawan, mata, bibig o maging sa ari. Okay? So, mayroon na palang bakuna na naaprubahan upang maiwasan ang pagkalat ng monkeypox, na ang tawag sa kanila ay Teisobermat. Okay? Noong July 29, 2022, ikinumpirma ng Department of Health or DOH ang unang kaso ng monkeypox sa bansa, at ang Pilipinas nga ay naitala na ika-8 sa bansa sa WHO o Western Pacific Region na nakapag-ulat ng mga kumpirmadong may kaso na ng monkeypox. So karagdagan pa, sino ba ang nanganganib sa monkeypox? Okay? Ang mga taong naglalakbay sa mga lugar kung saan naiulat na may mga kaso na, o pagkakalantad na sa may nakakuha na ng sakit ng monkeypox. Yung mga tao rin na may mga prolonged exposure na sa mga infected ng monkeypox. So, paano ito maiiwasan? So, kailangan tayo maghuhugas ng kamay gamit ang sabon at tubig o gumamit rin ng alcohol base o sanitizer sa kamay kapag nakikipag-ugnayan tayo sa ibang tao, na kinakailangan nating gumamit ng physical contact. Okay? Sen, pag-iwas sa mga pakipag-ugnayan sa mga imported na mga hayop, lalo na yung may mga konfirmado ng sakit o mga patay na ng hayop, o yung mga pagbibili ng mga inaangkat ng karne mula sa ibang bansa dito sa ating bansa sa Pilipinas. Ang pag-iwas din sa pakipag-ugnayan sa mga nakagamitan ng mga infected ng may monkeypox, gaya sa kama o damit na maaaring nahawaan na ng virus. Pag-iwas sa mga taong infected na may monkeypox, kailangan tayong gumamit ng tinatawag natin na PPE o yung personal protective equipment kung tayo ay mag-aalaga ng taong may infected ng monkeypox para din sa ating proteksyon. At pag-iwas sa mga aktibidades na maaaring magpataas ng pagkalat ng monkeypox, tulad ng pakipagtalik, pakipagyakapan, o pakikipaglambingan, lalo na sa ibang tao. Paano ba ito nagagamot? So, gaya na nabanggit ko kanina, may nadiscovery na ng gamot para malunasan iyon sa mga tinamaan ng sakit na medyo delikado na o seryoso na ang naging impact nito sa kalusugan ng isang tao. Usually din, kapag hindi naman masyadong malala yung mga sintomas na tumama sa isang infected ng monkeypox, ay hihintay na lang na matapos ang isolation, paglabas ng mga sintomas, lalo na kung malakas ang immune system ng isang tao. Hopefully po, may natutunan kayo sa ating knowledge na na-share sa inyo. Hangad ko po na makatulong para sa inyo. At kung ito inyong nagustuhan, sa mga susunod po na ating video na ipopost, mag-share ulit tayo ng different kinds of diseases na maaaring makatulong sa atin sa pang-araw-araw. Huwag niyo po kalimutan na suportahan ang aking vlog. Kung ito niyo nagustuhan, mag-subscribe lang po kayo, mag-like at mag-comment sa aking YouTube channel kung may nais po kayong sabihin. At huwag niyo rin po kalimutan na i-click ang bell para always po kayong ma-notify sa mga susunod pa na videos na ating ipopost. Maraming salamat po and have a good day!